Good day guys! Today meron na naman tayong i-upgrade dito sa ating Ranger Raptor. In my previous vlog, nakita nyo yung pag-install ko ng wide fender flares. Since naka 295s lang tayo before, gagawin nating 35s para mag-proportionate dun sa kinabit nating flares. So ganito yung itsura niya nung naka 295 siya. So nag-decide din ako magpalit ng wheels since bibigat siya sa 35s. So kailangan ko ng mas lighter na wheel without losing that bead grip technology. So nag-research ako na pasok doon sa hinahanap ko na itsura. Tamang-tama itong si Fuel, nakita ko sa SEMA nila, naglabas sila ng mga bagong models na flow form at the same time merong bead grip technology. Mas magaan yung wheel na ikakabit natin para ma-counterweight niya yung bigat ng 35s. Yung final outcome is mas mabigat pa rin compared dun sa 295s. Pero at least nabawasan yung bigat kasi nagkabit tayo ng flow form na wheels. So kinausap ko si Jason, yung may-ari ng Steadfast Auto Works. Nagpatulong ako na ihanap ako ng stock nung wheels na gusto ko. Ang pinili ko naman na tiles ay yung BFG KM3. Para ma-test out naman natin yung KM3 na mud terrain ni BFG. Tara, samahan nyo ako para ma-explain ko sa inyo yung tires and wheel set combination ko. Hoy, good. Jason, good morning. Morning, boss. Morning. Uy, nandito ka na Morning, pala. Oo nga. Ayun na inaantay mo, boss. Dito na yung stock. Yes, boss. Ang ganda, no? Fuel. Fuel at saka BFG ang ano natin. Yes, boss. Yung Oo. inaantay ni Boss Levy, yung size 35. Oo. So, nakita nyo naman, medyo nabitin yung itsura kasi, Oo nga eh. Sir Levy. Actually, hindi nga ako mapakali doon kasi alam mo, bitin na bitin siya eh. Maliit talaga yung gulo. Kaya, nung makikita ko sa ang pangit talaga, Yes, sir. Hindi kakayanin. Ano? Hindi talaga ubra yung 295 eh. Parang Oo nga sakto eh, lang talaga, sir. 295. 35s. Oo nga, ang culprit yung yung wide fender eh. Kasi yung wide fender, pagka pamapasok talaga yung gulong, kaya okay na okay to. Yes, sir. So siguro masosolve na to, no? Yes, sir. Oo nga. Sige, check natin. So ito pala yung gulong, ano? This Yes, is sir. mud terrain, no? Mud terrain. And then ano siya, ang lapad niya is 12.5, no? Yes, sir. 12.5 kasi yung lapad pala nito, no? 12.5 tapos 17, no? Yes, sir. 35. Since hindi So, naman magpapalit si Oo. Sir Levy, tama, sir? Yeah. Pag sinabi mong 35 yung yung height niya, no? Yes, sir. Tataka nga lang ako eh kasi pagka 35, ang ginagamit nila English unit o inches. 35. Pero makukompute mo rin yung yung height nito. Kasi kapag hindi naman 35, di ba, ginagamit nila yung metric. Halimbawa, 315, 70, R17. Yes. So, bale 35, 12.5 by 17, no? Yes, sir. So, pagka pala, sa gulong, kapag 35s na and above, ang ginagamit na nila 35s, Yes, sir. Ganun na. 37s, Mm. di ba? Meron ganun. Pero lower than that, they use yung metric eh. Yes, sir. Halimbawa, 295. Yung nakakabit sa akin, 295, 70, R70. Mataas siya, sir. Oo, Kumbaga, oo. yung stock ni Raptor, Oo. nag-start ng 285, tapos Oo. palaki na ng palaki, sir. Pinumpit ko yung 315, ang height niya is 34 point something eh. Which is kaunting-kaunti lang ang difference sa 35. Yes, sir. Sa 35. Another thing is itong BFG is a US brand pero ginagawa siya sa different countries. So, makikita natin yan, sir, dito. Kasi Mm. meron tayong mga Thailand din na BFG. So, ayan, sir. Yung iba kasi sinasabi US pero manufactured in other countries eh. Yes, yes. Tama. Di ba? But the brand itself is US, no? Okay, sige. So ito na yung ito na yung Fuel Max. Actually, pinili ko ito dahil this one is bagong model ng ng Fuel eh. Mm. Nakalagay doon is new, nakalagay doon new. Kaya Yes, sir. it took me a while para makapili nito kasi titingnan ko yung malinis na na design. Yes, sir. Which is similar dun sa sa 703 ng method. Malinis yung design. So tingnan natin kung anong itsura. Yes, sir. Si Sir Levy, kilala sa clean builds talaga eh. So, sigurado yan, sir. So ito. Ito yung fuel, So polish din pala to. Polish din. Medyo lang siya, sharp lang yung design. Yes, sir. Yun yung parang I like yung- napansin ko rin na pinagkaiba niya dun sa method rims. Oo. Oo.
Yung requirement ko kasi is mga -12 yung ano yung offset, no. Pero hindi siya available, ano. Hindi available, sir. Ang pinaka mababa natin is yung 01. 01. Zero So one, ito 01. Ano? 01 yan, sir. So titingnan natin kung mag-i-spacer pa tayo o hindi. Yes, sir. Check Bala natin. trial and error tayo. Oo. No? Sakto naman, sir. Naka-spacer na rin yung Raptor nyo, yung 25mm natin na Mr. Offset. Oo. Oh. Yung width nito is 9, no? Meron din siyang parang bead grip dito. Kaya lang manipis siya, no? Yes, sir. Manipis, no? Kaya ko din kinuha ito kasi meron siyang dalawang function na hinahanap ko sa wheel compared dun sa previous wheel ko. Meron siyang bead grip at the same time flow form siya. And since magte-35s tayo, kailangan natin ng mas lighter na wheel compared dun sa previous wheel ko. Okay, punta muna tayo dun sa topic ng flow form. Ito nga palang fuel spur is flow form. Yes, sir. So pagka flow form, mas magaan siya than the cast aluminum. Paano ba yung flow form? Bale, ang flow form kasi, actually, kinakast mo din yung face Tapos, pinapainitan, tapos ini-spin. While yung mga rollers, nag-a-apply siya ng high pressure para may stretch niya itong barrel. Nai-increase niya yung tensile strength while compacting the molecular structure. So pag nakuha mo na yung actual na width nito, yun na yung mas matibay siya kasi yung element nung aluminum nai-enhance niya So mas matibay siya. Mas matibay yung yung flow form. Parang second siya. Ang pinakamatibay actually yung forge. Yes, sir. Yung forge, yung mga race na T37, yun yung forge yun Kaya lang it's more expensive. Yes, sir. Kaya mas mahal siya. Oh, ang lower bracket yung cast aluminum, which is normal sa mga sa mga yung mga ordinary cars na mass manufactured. Pagka yung mga stock, normally cast aluminum Yes, yun sir. kasi mas mabilis gawin. Kaya mabigat yung stock, sir. Oh, mabigat. By the way, this one is yung weight niya mas mababa ng 10 to 25% than the cast aluminum. Kasi nga because of the flow forming process. Pero it's more expensive than the cast aluminum. Pero pinakamahal talaga yung yung forge. So natuwa naman ako kasi based doon sa ni-research ko, yung mga fuel na models, merong cast at merong flow form. Yes, sir. But this model is flow form siya. So bagong model to, kaya mas maganda to. Kaya mas okay to, mas magaan. Yes, sir. So ang pagsukat kasi sa loob makita nyo 9, no? 9 inches yung sa loob. Yung iba kasi pag sa labas siya, that would be about 10, yan no? So half an inch yung dito sa barrel, yan, 9 siya. Yan, ganyan ang pagsukat niya. Kasi ito lang yung effective na effective na width talaga ng kanyang mags. Ngayon naman, dito sa gulong, this one is 12.5, di ba? You know, from here to here, no? Yan. Yun. Ganun pagsukat doon sa labas. So, talagang 12.5 siya. Ngayon, ini-expect ko na bubuka ito, no? Kasi this one is, mas malapad siya, 9 So, depende, mas mababanat itong sa loob nito. So, bubuka ng gulong. Bubuka yung gulong. So, depende rin kung anong mags na ginagamit mo Kung ano yung lapad niya, doon na magpo-form yung kanyang gulong. Ito ang BF Goodrich kaya nagustuhan ko kasi medyo pabilog siya. Yung iba kasi straight. This one is medyo pabilog kaya maganda. So in terms of ingay, we will have to test yung ingay. Pero don't expect na tahimik kapag mud terrain. Kasi expected na na maingay talaga ng konti yan compared mo sa all terrain. Kasi yung iba nagsasabi, bakit ako maglalagay niyan maingay yan. Ganun talaga. You have to accept yung mga expectations mo. At pagdating naman sa mud terrain kasi hindi ka mabibitin sa looks at the same time sa performance off-road. At knowing naman dito sa BFG, reputable brand siya, based on sa reviews, maganda naman ang performance nitong KM3. Tahimik siya for a mud terrain. Yung previous mags ko, yung yung isang brand is zero offset. Kasi pag sinabi mong zero offset, nasa gitna siya ng rim. Gitna siya, no? Gitna.
Okay. So, pagka nag-positive offset ka, itutulak mo to palabas dito sa face, no? Halimbawa, plus 10. So, plus 10 mm ka. So, ibig sabihin, pag tinulak mo to, siyempre, ito pupunta dito, no? Pag kinabit mo ngayon to, papasok siya. Papasok siya sa fender. Ngayon, kung negative offset ka naman, ito pupunta dito. Kasi from the center line, mag-negative offset tayo. So, ito, kung nandito siya, pag kinabit mo sa hub, lalabas yung gulong. So, yun ang difference. So, ito is malapit na sa sentro. Yes, sir. Hindi siya masyadong ano. Kasi pagka masyado kang offset, ano rin eh, maapektuhan din yung mga bearing mo, mga ano eh, apektado kasi masyadong nakalabas eh. Mantala kung gitna, yung pressure, medyo balance eh. Yes, sir. Di ba? So, yun. Balik tayo sa mags. Ano yung warranty nga pala nito? Gano'ng katagal? Sa fuel natin, sir, 3 years warranty tayo dyan. 3 years. Ano yung coverage ng more on manufacturing warranty? Yes, sir, siguro? ganun. Jason, ito yung nakakabit sa akin, no? Itong, Yes, sir. Method 703. 703. Makita ko yung design, almost the same siya dito eh, no? Malinis din siya, kaya nagustuhan ko siya eh. Ito lang, medyo matulis ito, medyo round, no? In terms of weight, isa nga pala to, no? Itong fuel na to, this is flow form, no? Ito namang, itong method, ito is cast aluminum. So, traditionally, mas mabigat yung cast aluminum, no? Than flow form. Ito flow form, mas lighter siya. You will see here na this one is mas malapad, pero pag tinignan mo yung weight, almost the same lang yung weight niya. Mas mabigat pa nga ito eh. So, parang Mas mabigat ng konti. mas mabigat ng konti. Considering na mas malapad pa to, mas magaan pa siya. Ibig sabihin, tama yung yung sinasabi nila, this is 10% to 25% lighter. Yes, sir. Kasi flow form siya eh, than the cast aluminum. Before I forget, ito nga pala yung mga features ni VFG KM3. Kaya ko siya napili na mud tire. Itong sidewall nito, meron silang tinatawag na Core Guard Max Technology. Basically, reinforcement feature siya sa sidewall na race proven. Alam naman natin na kilala si BFG sa Baja Off-Roading. Bale, nai-increase niya significantly yung sidewall strength by 27%. Para ma-prevent niya yung splitting o kaya yung tearing o kaya yung puncturing. So, mas makapal ang sidewall nito. Sa side, meron siya ng specialized traction armor sculpture. So, yung design na to, yan ang tumutulong para ma-increase mo yung traction doon sa mga mud, saka doon sa mga soft soil. Okay, bago tayo magpalit, check muna natin yung ating current setup. My tires are now 295/70 R17. So, in terms of diameter, that's about 33.25 inches. Yung ikakabit natin, 35 inches. So, ang difference niya is about 1.75 inches. So, makita nyo, medyo maliit siya dito sa aking current setup kasi ang lapad na ng aking fender flare. So, mukha na siyang maliit. Kaya kailangan kong magpalit ng size 35. So, sukatin natin yung ating current height dito sa fender. This is about 39.5 inches. So, mamaya pag nakabit na natin yung bagong gulong, i-check naman natin ulit yung height. So, to give you an idea about the size difference, yung nasa left yung aking old setup na 295/70 R17. Itong nasa right is 35 by 12.5 R17. So, makita nyo ang size difference na about 1.75 inches sa diameter. So, tinanggalan natin itong ating Method Race wheels with 295 na tires. Ito yung ating ipapalit na fuel spur na size 17 by 9. So, kailangan natin magpalit ng pito at dito natin ililipat yung ating TPMS sensor. So, tinanggal natin yung tire dito sa ating mag wheels para makuha yung ating TPMS sensor. So, ito na yung TPMS sensor na ating tatanggalin dito sa lumang mags. Ito yung ating ililipat dun sa ating bagong mag wheels. So, ganito ang itsura ng TPMS sensor. Meron siyang isang screw dyan. So, yan ngayon ang ating kakabit dito sa bagong pito. Mas maganda kung hindi mo i-interchange yung location. Kung sa left mo ito kinuha, doon mo ilagay sa left na tire. Pero dito sa Ranger Raptor, sa experience ko, kahit pagpalit-palitin mo yung location ng sensor, hindi naman siya nagloloko. Okay, minamount na natin yung ating bagong tire.
So, meron siyang inside saka outside. So, check nyo lang para tama yung rotation. So, kapag nagkakabit kayo ng bagong gulong sa inyong mags, bantayan nyo din para hindi maggasgas yung mags. Then, pinahanginan ko yung gulong. Ang initial na tire pressure na pinalagay ko is 36 PSI. I will adjust it later and will lower it to about 34 or 35 PSI. Then, pina-wheel balancing natin. Importante yan kasi based on experience, hindi talaga balance yung gulong. Merong instance na ang laki ng discrepancy niya. So, kailangan mo maglagay ng mas maraming tingga para mabalance. So, hintayin mo lang na mag 0-0 para balance na siya. Okay, ikabit na natin yung ating bagong wheel set. You can see the difference here already. Kasi 12.5 inches na ang lapad ng kanyang gulong, tapos 17 by 9 na yung mags. Old setup ko na 295, ang lapad nun is about 11.61 inches. Tapos ang mags ko is 17 by 8.5 lang. So, mas manipis yung gulong niya at mas narrow din yung kanyang rim. Ito nga pala sa setup ko, niretain ko yung spacer ko na 25mm. Ang offset ng mags ko is 1mm lang. Hindi kasi available yung negative 12. In effect, ang offset ko is about negative 25. So, tamang-tama yan. Medyo nakalabas siya ng about half an inch sa fender. So, ganyan ang naging itsura niya. Then, ang sunod nating pinakabit, yung mags naman dito sa right side. By the way, before natin ikabit yung ating mags, pinacheck ko muna kung lumuwag yung ating spacer. Based dun sa checking natin, hindi naman lumuwag yung mga bolts. Then, after ma-check yung spacer, ikinabit na natin yung ating bagong mags. Then, sinukat uli natin kung ano yung naging height niya. Ngayon, ang height niya is 41 inches. Kanina is 39.5. So, tumaas siya ng mga 1.5 inches. Okay, tapos na yung sa harap. Ang sunod na ikinabit ay yung sa likod. So, ganyan ang itsura niya pag tiningnan mo siya sa likod. Parang nakalabas yung gulong ng about half an inch. Then, pinahigpitan na natin yung mga nuts using a torque wrench. Importante na gumamit tayo ng torque wrench para balanse yung higpit. Then, sunod na ginamitan ng torque wrench, yung dalawang gulong dun sa likod. So, after that, chinek natin kung may sayad yung front tires pagka full turn. So, expected ko na may sayad dyan pero maliit lang kasi naka 2-inch lip naman ako. Dito sa harap, malaki pa yung clearance. So, yung size 35 na gulong, pwede talaga sa Raptor kasi malaki yung kanyang wheel well. Para ma-solve yung sayad, kailangan nating i-push back yung ating wide fender flare. So, kailangan nating paluwagin muna ito para makapag-trim tayo dun sa loob. So, after matrim natin dun sa loob, nagkaroon na ng clearance. Wala na siyang sayad. Okay, tapos na. Ganito na yung kanyang stance. Naging maganda na ang tindig niya. Ba't kailangan kong maglagay ng mud flaps? Pero ganito yung itsura niya nung wala pa siyang mud flaps. So, ganito yung itsura ng kanyang side view. Mapapansin nyo, medyo napuno na yung kanyang wheel well. Siya nga pala, kapag naglipat kayo ng sensor, ganito ang lalabas dito sa iyong instrument cluster. Meron siyang lalabas na naka-yellow pa. Pero once na itakbo mo na yan ng mabilis, mawawala na yan. Sa ibang sasakyan, kung saan yung posisyon ng original na sensor, doon mo siya ibabalik. Dito sa Raptor, kahit pagpalit-palitin mo yung posisyon ng sensor, okay pa rin siya. Okay, tingnan natin yung final result. As you can see, nag-proportionate na yung laki ng wheel set dun sa size ng flares natin at sa tindig ng truck ngayon. Ang gusto ko sa setup na ito is simple lang siya at pasok siya dun sa clean setup na hinahanap ko talaga. Yung 35s talaga, pinil up niya yung gap between the tire and the wheel well. So maganda yung naging effect niya. As of now, tumaas siya ng mga about 1.5 inches. So, nag-gain pa tayo ng ground clearance kasama yung differential na about 1.5 inches. Actually, sa personal, mas malaki siyang tingnan. At beefy talaga yung itsura ng KM3s. Kung gusto nyo ng mas malapad tingnan na 35s, I suggest kuhanin nyo itong KM3. Kasi yung itsura ng tires talaga nagdidepende sa brand and model.
Kahit 35 siya, minsan nagmumukha siyang bitin. Minsan naman iba yung hubog and so much more. Kailangan mo talagang tingnan yung hubog ng tire model para pumasok dun sa look na hinahanap mo. Yung previous tire ko na nito is patayo yung hubog niya. Ito namang KM3 is palapad, which is bagay dito sa ating setup kasi malapad yung ating fender. At ang initial na masasabi ko dito sa KM3 is tahimik siya for a mud terrain. Yung added na sidewall sa 35s, gumanda palalo ang ride nito. Hindi mo na masyadong ramdam yung mga bumps sa road compared dun sa naka 295 ako before. Yung weight, yes, merong naramdaman ako na kaunting weight. And because of the fuel wheels na mas magaan, di ganun kalaki yung weight na naramdaman ko doon sa steering wheel ko. Acceleration, medyo bumagal siya. Pero hindi ko na feel na kailangan ng added performance upgrades like tune or anything kasi kayang-kaya naman ng Ranger Raptor. At pagdating doon sa wheels, I think malaki yung nabago pagdating sa itsura. At gusto ko yung kinalabasan at yung performance niya on road. Alam mong maganda yung quality ng wheels. Kilala naman si Fuel na known brand from the US. Yung DRL ko nga pala, pinalitan ko ng Amber DRL. Actually now, ibinalik ko uli sa white color since feeling ko mas bagay siya sa setup ko na malinis lang. Ipapakita ko sa inyo yung final look again nung ibinalik ko siya sa white uli. O ganito ngayon yung itsura niya. As of now, gustong-gusto ko yung itsura ng build na ito. At pinag-iisipan ko na pakabitan ng manipis na bumper dito sa harap para magmukha siyang pre-runner talaga. Yan ang next upgrade na pinag-iisipan ko. As of now, gusto ko yung naging outcome niya. Malinis lang pero for me, mayroong dating. At kanya-kanya namang taste yan pagdating sa sasakyan. Sa akin kasi gusto ko lang yung clean lang at simple. Pero kahit papaano, naiiba rin naman sa ibang mga setups. So yun, ito na yung outcome ng pagkabit natin ng 35s. At sa mga nagtatanong, kailangan bang mag-regear kapag nag-35s ka? Depende yan sa vehicle na kakabitan mo ng 35s. Just like the Ford Ranger Raptor, magkaiba ang gearing niya compared with the regular Ranger. Si Ranger Raptor is naka 4.27:1 gear ratio sa kanyang differential. While the normal Ranger meron siyang 3.55 to 3.73 gear ratio. Mas taller yung gearing niya which is normally designed for fuel efficiency rather than high torque off-roading. Si Ranger Raptor kasi since built siya for high speed off-roading, kaya niya yung load ng 35s sa kanyang stock shorter gearing compared with the normal Ranger na for efficiency ang tuning ng differentials. And my verdict dito sa ating upgrades na to na fuel wheels and VFG KM3 is that highly recommendable ang mga brands na to. Since we all know na magandang quality itong VFG at saka itong si Fuel na matagal na sa market. So check nyo yung mga bagong models nila na lumabas this year na may mga bagong technology. And thank you nga pala sa Steadfast Auto Works for creating my request. And I hope meron kayong natutunan sa vlog na ito. Siya yung go-to shop ko sa aking mga upgrades. And more power to your business. Visit nyo lang yung Facebook page nila. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!